Number 10. Katawang mukhang alien sa Ilog Colorado. May mga naglalakad noon sa gilid ng Ilog Colorado nang mapansin nila ang isang bagay na unay inakala nilang ordinaryong debris lang na inanod ng agos. Pero nang lumapit sila, tumambad ang katawan na sobrang kakaiba ang hugis. Mahahaba ang braso't binti, hindi tugma ang proporsyon at may mapusyaw na kulay abo hanggang bahagyang bluish ang balat. Ang pinaka-nakakatakot, wala raw itong itsurang pamilyar na hayop o tao, kaya mabilis itong napunta sa usapang hindi ito normal. Mas lalong lumaki ang misteryo nang maalala ng ilang residente na may mga naiulat na kakaibang ilaw sa lugar ilang araw bago ito nakita. Dahil walang malinaw na paliwanag at hindi rin agad isinapubliko kung ano talaga iyon, umikot ang mga haka-haka mula sa bagong uri ng hayop hanggang sa umano'y ebidensya ng alien encounter. Sa ganitong kwento, ang mas nakakatakot minsan ay hindi ang mismong nakita, kundi ang katahimikan at mga puwang sa impormasyon na pinupunan ng imahinasyon ng tao. Number 9. Gabi ng libo-libong millipedes sa kalsada, Florida. Sa isang kalsada sa Florida, may kumuha ng video ng tila isang gumagalaw na itim na masa na nakahambalang sa daan. Sa malayo, parang buo siyang bagay, parang buhay na alon na dumadaloy, pero nang lumapit ang nagvi-video, doon lumitaw ang mas nakakadiring katotohanan. Hindi pala ito iisang nilalang, kundi napakaraming millipede na nagsisiksikan at gumagalaw na parang iisang organismo. Ang pinakapangilabot sa tagpong ito ay ang sabay-sabay na galaw nila, parang may rhythm, parang may direksyon, at parang ang mismong lupa ang nabubuhay. Hindi mo alam kung hahakbang ka pa ba palapit o tatakbo ka na lang palayo. At kahit may paliwanag na maaaring natural lang itong mass movement dahil sa panahon, ulan o paglipat ng kolonya, hindi pa rin maikakaila. Kapag nakita mo ito sa gabi, siguradong hindi mo agad makakalimutan ang itsura ng kalsadang parang nilamon ng gumagapang na bangungot. Number 8. Halimaw ng Loch Ness. Sa isang tahimik na lawa, may mangingisdang napansin ang isang napakalaking anyo na gumagalaw sa ilalim ng tubig. Parang anino na masyadong malapad at masyadong mahaba para maging ordinaryong isda. Ilang segundo lang, biglang may maitim na bahagi ng katawan ang umangat at kasunod nito ay isang malakas na splash na tila may humampas na higanting buntot sa ibabaw. Mabilis itong nawala ulit, pero sapat na ang sandaling iyon para mag-iwan ng kaba at tanong. Kung hindi iyon ordinaryong hayop, ano iyon? Dahil sa itsura at galaw, maraming agad ang nag-ugnay nito sa mga lumang kwento ng Loch Ness, mga salaysay na matagal nang pinagtatalunan kung totoo ba o alamat lang. Ang problema, tulad ng karamihan sa ganitong sightings, laging kulang ang malinaw na ebidensya. Walang steady na close-up, walang malinaw na sukat, at madalas may factor pa ang distansya at ilaw. Pero kahit ganon, kapag nakita mo raw ang tubig na parang may malaking bagay na humihinga sa ilalim, mahirap hindi maniwala na may mga lihim pa rin ang mga lawa na ayaw magpakilala. Number 7. Munting humanoid na may pakpak sa Florida Park. Sa isang parke sa Florida, may mga bisitang nakakita ng kakaibang nilalang na lumabas mula sa butas ng puno. Maliit na humanoid ang hugis at may tila pakpak. Sa una, kalmado lang daw itong umupo, parang nagmamasid, kaya ang iba ay napahinto sa paglalakad, naglabas ng cellphone at sinubukang kuhanan ng video. Pero sa sumunod na sandali, bigla itong kumilos ng mabilis at lumipad papunta sa mga tao na parang nagalit o naistorbo sa paglitaw nito. Dito nagsimulang pumasok ang takot at alamat. May mga agad ang nagsabi na baka ito raw ay isa sa mga maliliit na nilalang na matagal nang laman ng mga kwento. Mga engkanto-like na nilalang sa ibang kultura o mga tinatawag na mound people sa ilang alamat. Posible rin namang may mas ordinaryong paliwanag, isang hayop na na-misidentify o isang staged na clip. Pero ang lakas ng dating ng tagpo ay nasa kakaibang kombinasyon, maliit pero humanoid,
may pakpak at may galaw na tila may intensyon. Kaya kahit sandali lang, naiwan ang tanong, kung talagang totoo iyon, bakit ngayon lang muling nagpapakita? Number 6. Dalawang higanting ahas sa Amazon. Aerial Patrol. Habang nagsasagawa ng aerial patrol ang mga otoridad sa ibabaw ng ilog Amazon, may napansin silang dalawang napakalaking hugis na gumagalaw sa tubig. Mahahaba, makakapal, at sobrang laki para maipagkamali sa karaniwang hayop. Mula sa taas, kitang-kita raw ang pag-ikot at pag-usad nila sa agos na para bang dalawang dambuhalang predatoryo ang tahimik na nagpabantay sa ilalim. Sa ganitong anggulo pa lang, ramdam mo na agad ang bigat ng eksena. Hindi ito simpleng ahas lang sa paningin ng tao, kundi parang mga nilalam na matagal nang dapat nasa alamat lang. Dahil dito, umikot ang dalawang pangunahing hinala. May nagsabing baka hybrid na anaconda ito, habang ang iba na may nagbato ng mas matinding teorya. Baka may nabubuhay pang Titanoboa, ang sinaunang higanteng ahas na akala'y matagal nang nawala. Ang nakakakilabot ay hindi lang ang laki, kundi ang ideya na posibleng hindi iisa ang ganitong nilalang. Kung nakita ang dalawa, kaano pa kaya karami ang hindi nakikita? Sa dulo, nananatili ang takot na ang Amazon sa sobrang lawak at lalim ay may itinatagong mga mandaragit na bihilong sumilip sa mundo ng tao. Number 5. Anacondang 19 paa, halos 300 libra. Sa kailaliman ng Amazon, may mga mananaliksik na nakaranas ng once-in-a-lifetime na huli, isang anacondang sobrang laki at bigat na hindi kayang isakay ng iilang tao lang. Kailangan daw ng maraming kamay, lubid at mahabang pakikipagbubuno bago nila ito naiahon at nakontrol ang bibig para maiwasan ang disgrasya. Sa ganitong tagpo, hindi na ito mukhang wildlife encounter lang, parang survival scene na isang maling galaw ay pwedeng ikapahamak. Nang masukat, doon lalo silang napatigil. Higit 19 paa ang haba at halos 300 libra ang bigat. Para sa marami, sapat na iyon para magmukhang halimaw ang isang tunay na hayop dahil kapag ganyan kalaki ang isang anaconda, naiisip mo agad na posibleng may mas malalaki pa sa mas malalalim na bahagi ng gubat at ilog. Kaya, kahit may siyentipikong paliwanag sa laki at species, ang pakiramdam na naiiwan sa manonood ay simple. May mga nilalang sa mundo na kapag nakita mo ng personal, mapapaniwala ka na ang alamat ay minsan hindi lang totoo na hindi pa natin natatagpuan ng buo. Number 4. Loup-garou sa Kamalig, Pennsylvania. Sa Pennsylvania, may isang kamera de seguridad sa loob ng kamalig na nakakuha ng video ng isang napakalaking nilalang. Mabalahibo, malapad ang balikat, at ang galaw ay hindi tugma sa karaniwang hayop na pwedeng pumasok lang doon. Sa footage, makikitang takot na takot ang mga alagang hayop sa loob na para bang may predatoryong presensya na biglang sumiksik sa kanilang teritoryo. At dahil mababa ang ilaw at mabilis ang pangyayari, mas lumalakas ang pakiramdam na may iba sa nilalang na iyon, hindi lang simpleng aso o lobo. Pagkatapos ng gabing iyon, may mga hayop daw na biglang nawala at dito mas lalang umigting ang hinala ng mga nakakita. Marami ang nag-ugnay nito sa alamat ng loup-garou, parang werewolf na matagal nang kinatatakutan sa mga kwento. Siyempre, laging may posibilidad na mali lang ang pagkakakilanlan o may hayop na napalaki sa lente ng kamera. Pero ang nakakatindig balahibo ay ang kombinasyon ng takot ng mga hayop, ang laki ng anino, at ang ideyang baka ang mga lumang babala ay hindi pala puro kwento lang. Minsan, paalala lang na may kumagala kapag tulog na ang lahat. Number 3. Misteryo ng Cyclops na tuta, Thailand. Sa Thailand, may naiulat na isang napakaliit na nilalang na mukha raw tuta, parang bagong silang, pero may isang napakalaking mata sa gitna ng mukha. Dahil dito, mabilis itong naging usap-usapan, paano nangyari ang ganitong itsura at anong klaseng hayop ito? Ang mas nakakagulat, ayon sa kwento, sinuri raw ito at walang anomaly sa DNA na madaling ituro bilang simpleng deformity, kaya mas lalo itong naging palaisipan kesa sa normal na kaso ng birth defect. Dito pumapasok ang pinakamalakas na temang bumabalot sa misteryong ito.
Kapag ang isang bagay ay mukhang alamat, cyclops, nilalang na pangkwento, nagiging mahirap paghiwalayin ang takot at agham. Posibleng may natural na paliwanag na hindi pa napipino sa kwento, pero ang impact sa tao ay pareho. Pinapaalala nito na ang kalikasan ay may kakayahang lumikha ng anyong hindi natin inaasahan. At kapag mismo ang mga eksperto ay hindi agad makapagbigay ng malinaw na sagot, mas madaling maniwala ng iba na baka may mga nilalang o uri ng buhay na hindi pa natin tuluyang nauunawaan. Number 2. Palakang may pakpak. May isang ulat tungkol sa isang munting palaka na nakita raw na may pakpak. Maseselan, manipis, at sobrang laki kumpara sa maliit nitong katawan, na para bang may nakadugtong na bahagi na hindi dapat nandoon. Sa unang tingin, ang dating nito ay parang nilalang na galing sa imahinasyon. Isang amphibian na may pang-insekto o pang-ibon na anyo. Kaya hindi nakakapagtaka na agad itong naging viral at pinagtatalunan kung totoo ba, mutation o sadyang kakaibang species na bihirang makita. Ang mas nakakainganyo sa ganitong tagpo ay yung tanong kung ano ang dahilan. Polusyon ba? Pagbabago sa kapaligiran? O isang uri ng natural na anomalya na minsan lang mangyari? Kapag walang malinaw na paliwanag, ang isip ng tao ay agad naghahanap ng pattern at kwento. At kahit may mga posibleng scientificong paliwanag tulad ng deformity o parasitic effects, hindi pa rin maitatanggi. Kapag nakita mo ang isang palakang tila may pakpak, mapapaisip ka kung gaano pa karaming imposible ang posibleng umiiral, pero hindi lang natin napapansin. Number 1. Mummified na fossil ng dinosaur sa Cherokee National Forest. Sa Cherokee National Forest, may mga explorer na nakadiskubre ng isang malaking fossil sa pagitan ng mga puno. Sa una, mukhang lumang buto lang na karaniwang natatagpuan sa lupa. Pero habang nilalapitan, napansin nilang sobrang intact at sobrang buo ang pagkakapreserba, na parang hindi ito dumaan sa normal na proseso ng pagkasira. Ang itsura raw ay tila isang dinosaur na na-mummify, isang bagay na bihirang-bihira at halos hindi inaasahan, lalo na kung ang pinag-uusapan ay edad na milyon-milyong taon. Dito naging mas matindi ang shock. Kung talagang sobrang tanda nito, bakit parang freshly preserved ang ilang bahagi? Ang ganitong kondisyon ay nagbubukas ng maraming posibilidad, mula sa kakaibang environmental conditions na nagpreserba rito hanggang sa mas nakakakilabot na ideya na maaaring may naiwang biological traces. Para sa mga nakakita, hindi lang ito discovery, parang bintana ang biglang bumukas sa isang nakaraang mundo. At kapag ang kagubatan ay biglang naglabas ng ebidensya ng panahong hindi pa tao ang nangingibabaw, naiisip mo, gaano pa karami ang nakabaon sa lupa, naghihintay lang ng tamang pagkakataon para muling magpakita.